Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga. Woo! Biyernes ng umaga na dito sa Houston, Texas. Hallelujah! Lord, ang lamig. Ang lamig is real. Thank you, Jesus. At ako ay muling nagising. Hallelujah! Biyernes na ng gabi, ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat, Lord. Welcome dito sa ating live. Thank you, Lord. Biyernes na ng gabi. Woohoo! Hallelujah. Thank you, Jesus. At malamig, Lord. Salamat po. At kami ay iyong ginising. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Thank you po. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's Friday! Yahoo! Morning. Another day to serve you. My Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus. To you be all the glory and honor, Father. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Welcome dito sa ating live. Welcome dito sa ating live. O, nakalimutan natin ano yun ang ating foundation, no? Ang John 3:16. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Welcome dito sa ating live. Ayan. Wala ng filter. Si Tita Bits, hindi na pwedeng mag-filter doon sa cellphone. No more filter. So, walang filter. Bahala, walang filter. I am beautiful. Because I am a child of God. So we have confidence not on the filter, but we have the confidence because we are God's children. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, kumusta ang inyong mga umaga? Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, at kami ay muling nagising. Diyan ay gabi na sa Pilipinas. Thank you, Lord, King of Kings.
Yes, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. So tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Dahil siya ang Diyos na buhay at walang katulad. Hallelujah. So tayo ay mga magaganda at walang filter dahil ang mga anak tayo ng Diyos and we are created fearfully and wonderfully, no? At tayo ay unique, kaya hindi mahalaga ang anong mukha meron tayo. Ang mahalaga ay ang ating mga puso. So kung tayo ay matuwid sa harap ng Diyos, tayo ay nagiging maganda inside out. Inside out. Ganun yon. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. So, awitan na natin ang ating Panginoon. Sambahin natin at purihin. Praise the Lord. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin ko siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Woo! Hallelujah. Nalumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Andito na naman kami upang ikaw ay kilalanin, ipataas ang iyong pangalan, Panginoong Hesukristo.
na ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa aming mga buhay. Salamat po. At sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat at kami nakaraos sa araw ng Huwebes at ngayon ay Biyernes. Oh, hallelujah, Father. We live one day at a time with your presence, Holy Spirit. Thank you. Thank you for keeping us safe. Thank you for the 24/7 protection from the billions of angels of the Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat sa pagbigay mo ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoong Kristo. Hallelujah. Kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang may-ari ng lahat. Panginoon, thank you so much. Forgive us, Lord. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Maging sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga bibig, sa aming mga kilos, patawarin mo kami. Gawin mo kami karapat-dapat sa tayong presensya, Banal na Espiritu. Forgive us. As we forgive those who sin against us. Hallelujah. We release forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin. We release forgiveness sa mga taong nanira sa amin. We release forgiveness sa mga taong gumawa ng kasamaan sa amin, nagchismis sa amin, nagsisinungaling laban sa amin o anuman po naninira laban sa amin. Panginoon, we release forgiveness. Forgive them, Lord, for they do not know what they're doing. Katagpuin mo sila, Panginoon sa Kristo. Katagpuin mo po sila. Nang sa ganon, makilala ka nila at malaman nila ang katotohanan. At sila ay maging matuwid sa harap ng Diyos Ama nang dahil sa inyo, Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Gabayan mo kami ngayong araw. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Hallelujah. Yes. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Father God, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Mangusap na naman po kayo kagaya ng iyong pangungusap. Noong nakaraang araw, binabalik namin sa Diyos Ama ang lahat ng papuri at parangal dahil sa iyong presensya. At ngayong araw, Holy Spirit,
Ikaw na naman po ang mangusap. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kagalingan, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan na walang hanggan, ang kanyang pagmamahal na walang katapusan. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection at na makaraos kami sa Bible study mula sa simula hanggang sa katapusan nito at padala mo ang mensaheng ito doon sa lahat, sa buong sulok ng daigdig, sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong, ng iyong mensahe, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Welcome dito sa ating live at tayo ay mag-umpisa na. God bless you sa lahat ng mga nandito sa ating live. Maaring sinasabi ng demonyo sa akin, hindi ka ba naiiyak na araw-araw kumakanta-kanta ka dyan, nagsasalita dyan, sa live dyan, sa Facebook, na makikita ng buong sanlibutan. I do not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Diba yun sabi ni Paul? Because it is through the word of God, the gospel of Jesus Christ, that the world is being saved. Oh. Ito ang aking katawagan. Kaya sinusunod ko ang aking katawagan na walang reklamo na kung ano-ano. But Lord, let your will be done. Andito ako, gamitin mo ako bilang iyong boses. Ako ay boses lamang, mga ka-Team Jesus, at hindi ako ang nakikipag-usap sa inyo dahil ako rin, kung nag-replay ako sa ating Bible study, ay ako rin ay kinakausap ng banal na Espiritu. Hallelujah! Glory to God! So kung babalikan natin ang ating recap tayo sandali dito sa ating Bible study, no, mga ka-Team Jesus? So, ano ba tayo? Ngayon ay, ano ba ang date ngayon? 17 ang date ngayon, right? 17. Yes, ngayon ay 17. 17 na, nangalahati na tayo sa January, no? Ang bilis ng January, no? Ayan, mga ka-Team Jesus. So, nangalahati na tayo sa January. So, dito tayo, mga alipin ng katwiran. So, paalalahanin natin ang ating mga sarili na kung ano man ang ating sinusunod, 'yon ang ating magiging amo. Yun ang paalala sa atin ng banal na Espiritu. Kaya ang ating i-follow lamang, mga ka-Team Jesus, ay hindi ang tao, kundi ang i-follow natin ay si Panginoong Jesucristo. Siya lang i-follow natin at walang iba. Okay? At ano pang sabi dito? The wages of sin is death. Dito sa 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay buhay. Ang kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yan ang ipaalala natin sa ating mga sarili na nang dahil sa ating mga kasalanan, ang bunga nito o ang resulta nito, ang kabayaran nito ay kamatayan. Subalit dahil tayo ay naniwala kay Panginoong Jesucristo, diyan sa John 3:16, tayo ay muling binuhay sa Espiritu at tayo ay, ito yung kanyang pangako, no? Mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Panginoong Jesucristo. Kaya to God be the glory. Hallelujah. So yan, no? Si Jesus ang ating i-follow, mga ka-Team Jesus. Okay, so dito na tayo sa chapter 7 na tayo, mga ka-Team Jesus.
Chapter 7 na tayo. Yahoo! 1. Hindi man yung mandar ang aking ballpen. 1. Dito na tayo sa Kabanata 7. So, ilan bang kabanata itong Romans? Ang Romans ay mayroong 16 chapters. Tingnan natin ang Romans. Tatapos siya sa... Tingnan natin. So, ang inyong mga Biblia. Pagkatapos ng Romans ay doon naman tayo sa Corinthians. Okay. Yes. 16 chapters ang Romans, mga ka-Team Jesus. So, maaring ang 16 chapters na yan ay hindi natin maubos sa araw o sa buwan ng January. Kaya, God willing, ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa buwan ng February as the Holy Spirit leads. Hindi man natin alam, no, kung ano ang plano ng Holy Spirit, kung makapagpapatuloy tayo, yun ang ating mga plano, subalit ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. So, ayan. So, tayo, I will just live one day at a time. We wait for the Lord. Pag sinabi ng Lord, gawin mo yan. Yes, Lord, Jesus. Ako ay iyong alipin. Let your will be done. Masunod ang iyong kaluukan dito sa lupa para lang sa langit. So, ganun yun, no, mga ka-Team Jesus. Okay. So, dito tayo. Tingnan ang inyong mga Biblia. At dito tayo sa Kabanata 7. Yan. Kabanata 7. Malaya na tayo sa kautusan. We are released from the law, but we are bound to Christ. So, di ba? Hindi na tayo, we are no longer bound on the law, but we are bound on Christ. Pero hindi ibig sabihin na dahil wala na tayo sa batas, hindi na tayo nakagapos sa batas, hindi ibig sabihin na hindi natin susundin ang batas. The more na tayo ay magiging law-abiding citizens, sapagkat tayo ay na kay Kristo na, mas higit pa dapat ang kabutihan na ating magagawa. Kung ikumpara natin sa kabutihang ginawa natin nung tayo ay hindi pa kay Kristo, no? Kung tayo hindi pa kay Kristo, mabuting tao na tayo. Pag tayo ay nasa kay Kristo na, mas lalo tayong dapat maging mabuting tao sapagkat alam natin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao at wala tayong dinidiscriminate na tao, mga ka-Team Jesus. Okay, so dito tayo sa Romans 7, chapter 7, 1 to, tingnan natin. Okay? 1 to 6 lang tayo. 1 to 6 lang ang nakalagay dito. Kaya malaya na tayo sa kautusan. Dito naman tayo sa ang kautusan at ang kasalanan. So, bukas naman yan, mga ka-Team Jesus. Huwag tayong magmamadali, no? As the Holy Spirit leads, doon lang muna tayo. Ganun ba? By thought tayo, ha? Hindi yung kabuuan. Okay. Ano kaya ang mensaheng nais iparating ng Holy Spirit dito? Sabi dito, malaya na tayo sa kautusan. Mga kapatid, alam naman ninyo ang tungkol sa batas. Kaya nauunawaan ninyo na ang tao'y nasasakop lamang ng batas habang nabubuhay siya. Amen. Siyempre yung mga patay, kasama pa ba yan sa batas? Hindi niya kasama sa batas ang mga patay. Yung mga nabubuhay, tayo, we are subject to the law. Kasi buhay pa tayo, gumagalaw pa tayo, kumikilos pa tayo, kumakain pa tayo, lahat-lahat, no? Kaya we are subject to the law. Ayan. Pero yung mga patay na, wala na yon. They're done. Tapos na ang buhay nila sa mundo. Kaya nga, yung paniniwala na pagkatapos, nung mamatay ka, tapos ay dasalan ka na ikaw sana ay mapunta sa purgatorio, ikaw sana ay mapunta sa langit. Tapos na yon, mga ka-Team Jesus. Hindi na natin pwedeng baguhin ang destinasyon ng tao kung siya'y patay na. Pero tayo, nabuhay pa, tayo ay mayroon pang pagkakataon na mabago ang ating buhay upang kung ano man ang mangyayari sa atin, libre tayo, no? Malaya tayo na makakarating sa langit sapagkat
sinunod natin ang si Panginoong Hesukristo. Kasi hindi man natin alam ang ating mga buhay. Okay, so, ayan. Verse 2. Halimbawa, ayon sa batas, ang isang babaeng may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Pero kung namatay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. So kaya nga kung ano man yung pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng hiwalay ng tao. No? Ano man yung pinagsama ng Diyos. Pero ano man ang mga sitwasyon natin, ano man ang mga sitwasyon ninyo, hindi tayo pwedeng maghusga sa ating kapwa. It's between you and the Lord. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam sa mga dahilan kung bakit hinayaan niyang mangyari yon sa buhay mo na mangyaring ganun. Okay? So dito tayo. Kaya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalunya. Bigamy. Ano ba yung pangangalunya? Nagkakasala siya kasi may asawa siya at bakit nandoon siya kasama pa niya yung sumama siya o kaya meron siyang kasamang iba. Kaya kasalanan yun mga katinjisas. Okay. Pero pero kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-aasawa. At kung mag-asawa man siyang muli, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya. Ayan. Kung patay na, syempre malaya na kasi wala namang kasama, hindi namang kasama. Kaya nga, till death do us part, no? So, kung mamatay na yung isa, malaya na yung isa. Pwede na siyang mag-asawa. Yan, dito tayo sa 4. Ganyan din ang nangyari sa inyo, mga kapatid. Malaya na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Muli siyang nabuhay at kayo'y pinag-isa sa Kanya para maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Tayo ay namatay na sa batas at muli tayong nabuhay ng dahil sa pagkamatay ni Kristo at nang siya ay muling binuhay ng Diyos Ama, tayo ay pinagkaisa. So we are wed. Kaya nga, we are the bride of Christ. We are the bride of Christ. Pinag-isa tayo kay Kristo. Ang sabi dito, pinag-isa sa Kanya para maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. So wag natin kalimutan yan, ha. Yan ang highlight natin dito. Tayo ay namatay na sa kasalanan, sa batas. Muli tayong nabuhay nang dahil sa pagkamatay ni Kristo na siya rin ay muling nabuhay. Upang bakit daw? Bakit daw? Para tayo, dito tayo, yan ay nasa Romans 7 verse 4, no? Para maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang dahilan, mga ka-Team Jesus. Mula sa ating pagiging makasalanan ay nilinis tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng panibagong pag-asa. Binigyan tayo ng bagong buhay mula sa pagiging putik natin at makasalanan. Nilinis na tayo para tayo ay maging kapaki-pakinabang. Kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Ayan na nga. Kaya hindi tayo nailigtas para lang tayo ay maging okay na ako, I'm saved, I'm born again Christian, pwede na ako mag-upo-upo lang, makinig-kinig lang, maganito-ganito. No. Ayaw ng Diyos ng mga tamad. No? Kaya nga sinasabi niya, I will bless the works of your hands. I will bless the works of your hands. Ayaw niya ng tamad.
Ngayon, para tayo ay maging kapakipakinabang, ayan no? Kapakipakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Kaya tayo na naging born again Christian, mayroon tayong katawagan, di ba? Yun ang simula ng Romans, na bawat isa ay may katawagan. Ang tanong, ang inyo bang katawagan ay inyong ginagawa? Alam na ba natin, alam na ba ninyo ang inyong katawagan? Na? Ako ay hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay, ang mga episodes, ang mga sitwasyon ng buhay ko. At ako'y napadpad doon sa Baguio, at doon sa Baguio ay binago ako ng Diyos. At natuto ako doon, nag-aral ako doon ng evangelistic preaching. Nag-aral ako doon, pinaaral ako ng Diyos. Nakagraduate ako doon sa curriculum na yon doon sa Baguio. At yung pastor namin doon sa Baguio, dahil nga I was destined to be here in America sa pamamagitan ni Tito Brian, ginamit ng Diyos si Tito Brian para sa ganoon ay makarating ako dito sa Amerika. So bago ako nakarating dito sa Amerika, hinubog na ako ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Baguio na tinuruan niya ako for 2 years, tinuruan niya ako na ito, ganito, ganito, ganyan. Nang sa ganoon, bago ako umalis dito papuntang Amerika, I was ordained as an evangelist. So, specific na ibinigay ng Diyos yung aking katawagan. I am an evangelist. Kaya, hindi ako nahihiyang magbahagi sa harap ng kamera sa mensahe ng Diyos sapagkat yun ang aking katawagan. Binago ako ng Diyos mula sa aking maputik na pagkatao, mula sa aking pagiging makasarili, mula sa aking pagiging makasalanan, no? Para ako'y maging kapakipakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. So kung hindi nang dahil sa kabutihan ng Diyos, wala ako rito ngayon. Wala rin ako rito sa Amerika. Hindi mo alam mo, 12 years ago, 13 years ago, itong nangyari sa buhay ko, ganito, no? Magulo ang buhay ko. But hindi mo akalain, after 13 years, nandito na ako sa harap niyo. To God be the glory, ginagamit ako ng Diyos, you see? So hindi mo alam, when is that right time? Pero pag alam mo na mayroon kang katawagan, sumunod ka sa gabay ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ay hinuhubog niya tayo. The Lord, the Holy Spirit is molding us to be who we are as the Lord called us. So tinatawag tayo ng Diyos, kaya tayo, kung mayroon man tayong mga sitwasyon ngayon na ating nararanasan sa buhay, huwag tayong sumuko. The more na tayo nahihirapan, the more na tayo ngayon na humaharap sa mga pagsubok sa buhay, sa mga kaguluhan. Bakit ganito ng buhay ko? Ano nangyari sa buhay ko? Ba't ganito? The more na tayo ay nakaranas ng mga ganyan, the more na sana tayo ay we hungry. We are hungry in the presence of the Lord. The more na tayo ay maging gutom, maging uhaw sa presensya niya. At hanapin natin ang kanyang presensya. Maghanap tayo ng isang Bible-based church na kung saan doon tayo i-lead ng Holy Spirit at doon tayo lalago. Nang sa ganoon, maging handa tayo sa anumang katawagan na mayroon siya sa atin. O to God be the glory. Kaya yun nga, yung nakikinig kami sa mga Bible study natin na nandoon si Tito Brian. Ang sabi ni Tito Brian, to God be the glory. There is no doubt that is your calling. You are called for that purpose. The Holy Spirit's anointing is upon you. Amen. To God be the glory. Bakit? Sapagkat hindi ako ang nagsasabi sa inyo, ako ito, ako nagsasalita, akong nagaganyan. It's not. Bakit? Ang sabi ko, itago mo ako. Tago mo ang iyong lingkod. I am a servant. Ano man ang aking mga achievements nung ako'y dati pa ganito ako sa doctorate ako, master ako, may ganito ako.
they are nothing in the sight of the Lord. Bakit? Hindi yun ang kanyang tinitingnan eh. Ang kanyang tinitingnan ay ang puso natin. Upang tayo ay maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos habang tayo'y buhay. Ito ang emphasis. 6 na verses lang ito. Pero nagtatanong ang Holy Spirit, ikaw ba? Nakikipag-usap ka na ba sa banal na Espiritu? Ikaw ba? Ikaw ba? Alam mo na ba kung saan ka patungo? Alam mo na ba ang katawagan mo kung ikaw ay isa sa mga iniligtas na ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi ka iniligtas para lang umupo. Hindi ka iniligtas para lang tagapakinig. Hindi ka iniligtas para lang matulog o mahiga, kumain at lahat-lahat yun. No. Iniligtas tayo dahil mayroon tayong katawagan upang tayo ay maging kapaki-pakidabang sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! At kung kayo man ay alam na ninyo ang inyong mga katawagan, well, to God be the glory, congratulations! At huwag na kayong mag-delay pa ng inyong mga katawagan. Magdasal kayo, hingin ninyo ang gabay ng banal na Espiritu. Kung kailan kayo dapat na gawin yan, mag-umpisa kayo. Holy Spirit, train me, guide me, anong gagawin ko? Ganyan dapat. Dapat tayo ay maging open, bukas habang tayo ay may pagkakataon pa na maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos dito sa lupa bago pa tayo kunin ng Diyos. Upang hindi masayang ang ating mga katawan, hindi masayang ang ating mga buhay. Mayroong dahilan at bakit tayo ay binuhay pa ng Diyos. Mayroong dahilan at bakit tayo ay nakilala, bakit natagpuan tayo ng Diyos. May dahilan sapagkat tinatawag niya tayo sa ating tiyak na katawagan na tanging ikaw at ang Holy Spirit lamang ang nakakaalam kung ano. Hallelujah. To God be the glory. No? So ganun, no? Sabi dito, para tayo maging kapakinabang. Dito tayo sa 5. Noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang naghahari sa ating katawan at pinukaw pa ng kautusan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakapagdudulot ng kamatayan. Nung tayo ay nasa ating katawan pa, nung tayo ay nasa dating buhay pa natin, anong sinasabi dito? Masamang pagnanasa ang naghahari sa ating katawan. Yung mga pagnanasa natin, yung lust of the flesh. Gusto ko to, ano ko siya, ganito ganyan, siya ganito ganon, ganito ganyan, ganito ganon. So lust of the flesh yan. Nung tayo, ang sabi dito, noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, yan ay nasa Romans 7 verse 5. Nung namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, wala tayong ibang iniisip, kundi ang sarili natin, ang ating pagnanasa, ang masamang pagnanasa natin, our desires, our lust of the flesh. Pero, anong sabi dito? No? Dito tayo sa 6. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay tayo sa kautosang ito. Kasi sabi dito, mayroon na tayong masamang hangarin, no? Masamang pagnanasa. Tapos pinukaw pa ng kautusan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng kamatayan dahil sa kasalanan. Subalit sabi dito sa 6, pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusang ito kautusang ito na dating umaalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan,
kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na espiritu. O hallelujah. So, iba na tayo ngayon. Ang sabi dito, malaya na tayo sa kautusan. Kautusan ng tao. Malaya na tayo. Namatay na tayo sa kautusang ito. Na siyang umaalipin sa atin. Di ba? Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay. So, ang ating ngayon na kung tayo ay tinatawag at tayo naglilingkod sa Diyos, hindi na yun para sa sarili natin. Hindi na yun para tayo makilala, ikaw ang executive nga ganyan, ikaw ang director ng simbahan, ikaw ang CEO ng simbahan, ikaw. Hindi. Dito sa Amerika, they are so particular with the names. Particular sila sa mga pangalan na sila ang executive, sila ang bishop, sila ang mga ganyan. Pero tingnan ninyo si Pablo. Ang sabi ni Pablo, ako ang lingkod ni Jesus Christ. O lingkod siya o servant. Pero ang mga tao sa mundo, mahilig na sila ang makilala. So pag sinabi mong you are the executive, you are the CEO of the church, this one and that, you are this one. Ano na ngayon si Panginoong Jesucristo? Sino pala si Panginoong Jesucristo ngayon sa simbahan nyo? Na? Sino si Panginoong Jesucristo ngayong ikaw na ngayon ang CEO? You are the founder of this church. You are not the founder of the church. Ang tao, hindi siya ang founder ng simbahan. Ang founder ng simbahan ay si Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng nandoon sa simbahan, deacon ka man, sino ka man, ikaw ay isang alipin lamang ni Kristo at wala kang na magmayabang. Oh? So, yun ang sabi dito. Yun ang sabi dito. Oh? Hindi na tayong ating paglilingkod sa Diyos ay hindi na kagaya sa dating buhay natin. Na, nang dahil sa kautusan ay ginagawa natin yon, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na espiritu. So, minsan sabihin natin, ay gawin ko itong mabuti kasi may nakakakita sa akin. Gawin ko itong mabuti kasi ito ay ayon, yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. No. Gawin mo ang mabuti sapagkat yun ang nakasaad sa salita ng Diyos. Gawin mo ang tama kahit walang nakakakita sa'yo na tama ang ginagawa mo. Walang nagpupuri sa'yo na tama ang ginagawa mo. Sapagkat alam mong yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Yun ang conviction ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya ginagawa mo yun kahit walang nakakita sa'yo, kahit walang nag-appreciate sa'yo, kahit na walang pumupuri sa'yo. Kahit na walang nakapansin sa'yo, gawin mo yun. Sapagkat, yun ang nararapat. Oh, ang sabi dito. Kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na espiritu. The new life that is caused by the Holy Spirit. Doon tayo, yun ang ating ginagawa. Kasi yun ang conviction ng Holy Spirit na gawin natin. Hindi dahil gawin natin yun sapagkat para mapurihan ako ni Tita Vits, para makita ako ni Tita Vits, para makilala ako ng sanlibutan, para maganito ako, magpa-impress ako. Tandaan natin, hindi tayo nagpapa-impress sa ating kapwa. Kaya nga ako, I don't care kung maiinis kayo sa akin, magalit kayo sa akin. I don't care. I am just a servant. I am just a mouthpiece. Boses lang ako ng Holy Spirit. No? Hindi ako nagsasalita. Ngayon, kung hindi nyo matanggap ang salita ng Diyos, nang dahil sa pride ng tao, wala na akong magawa dyan. It's between you and the Holy Spirit. Sapagkat ako ay boses lang. May mga naiinis sa akin dahil nasasaktan sila, may mga nagagalit, ganyan-ganyan. Kaya I release forgiveness. Lord, have mercy on them for they do not know what they're doing.
Hinayaan nila na ang masamang espiritu ang magdominar, no? Ang mananaig sa kanilang mga puso sa halip na magpapakumbaba at hingin sa Diyos ang kapatawaran. Nagkasala ako, Panginoon, patawarin mo ako. Ako ay nang-aapid, ako ay nangangaluya. Patawarin mo ako. So paano tayo patatawarin ng Diyos kung hindi natin tinatanggap na tayo'y nagkamali? At sa halip na tayo magpakumbaba at humingi ng kapatawaran ay naging i-justify pa natin ang ating kasalanan. So kahit walang nakakakita sa atin, gawin natin kung ano ang tama sa harap ng Diyos, sapagkat yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ito'y nagdala sa conviction ng Holy Spirit sa atin na you do it right because that is what the Lord wants you to do. Gawin mo yun kahit na walang nakakakita sa'yo, maging kapaki-pakinabang ka sa kaharian ng Diyos. Na hindi kailangang mag-picture ka dyan, na nandiyan ka, mag-video ka, na nagbigay ka ng ganyan, maganito ka, maganon ka, i-post mo pa sa Facebook, na ikaw ay nagbigay ng ganyan. Paano ka ngayon naging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos? Ang tao niyan, hindi naman napurihan ang Diyos diyan, ang tao naman ang napurihan. No, ang tao naman ang napurihan. Kaya nga dito sa Team Jesus, na alam na natin 'yan, na kami ay mga instrumento lang. Kaya sinasabi ko, thank you Lord Jesus for all your provisions. Bakit? It's not me, it's not us. We are just instruments. Yan ang katawagan namin. Na magbigay. The Lord, yes Lord, thank you Lord. Kaya kagaya nitong mga Bible study natin, mga laro natin, o ano pa man, Lord, paano ba i-release ang mga love gifts? So may instruction ng Holy Spirit na ito, magganito ka, gawin mo yan. Ito, ganun ang gawin nila para sila may mga love gifts at the end of January. Yes, Lord. Oh, it's not sa aming sariling kagustuhan na gawin namin yun, no? We ask the Holy Spirit what to do. Nang sa ganoon, hindi kami ang makikita ng tao, kundi siya, ang Diyos, si Panginoong Hesukristo. At makilala nila si Panginoong Hesukristo na there is something different in us. Bakit? Because we have Christ in us. So natural man yan na makikita ng mga kaibigan nyo, paano nangyari ito? Bakit ang laki ng iyong love gift sa month of December? Ano ang ibig sabihin nito? Kung ganyan, may mga mag-i-inquire sa inyo dyan, ipaliwanag ninyo yun, kasi yun ang katawagan ninyo. Holy Spirit, lead me. Para ma-invite ko itong kapatid na ito, itong kaibigan kong ito, itong pinsan kong ito, itong kaibigan ko, kapatid kong ito, ganyan. Ma-inspire ko siya, ma-join siya sa Word of God, at although mag-join ka rin para makakuha ka ng love gift, matuto ko pa sa salita ng Diyos. Ganon naman tayo eh. Pero as they go along na nagjo-join sila sa Word of God, sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit ang magko-convict sa kanila niyan. Na matuto sila na hindi lamang love gift ang kanilang aasahan sa kanilang pag-attend, kundi ang pagbabagong gagawin ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay kung matutunan na nila ang salita ng Diyos. No? So, ganun lang yun mga ka-Team Jesus. Dapat tayo ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Masasabi mo ba ngayon sa sarili mo na ikaw ngayon ay naging kapaki-pakinabang na sa kaharian ng Diyos? Kung hindi pa, no? Kung hindi mo pa alam na ikaw ba ay kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos, kailangan mong malaman. Pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu yan.
kailangan nating malaman kung ano ang ating mga katawagan. Sapagkat hindi tayo nailigtas ng para sa sarili natin. Iniligtas tayo, namatay na tayo sa ating makamundong hangarin, sa ating masamang pagnanasa, patay na tayo doon at muli tayong binuhay na kaisa kay Kristo upang tayo maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, ano ang iyong katawagan? Nagagampanan mo na ba ang iyong katawagan? Hindi na tayo kumikilos sa sarili nating desisyon. Tayo ay kumikilos sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, hindi sa ating sariling kaparaanan, kundi sa kanyang gabay. So kung kayo man ay naguguluhan pa rin, confused, magulo ang isip ko, di ko alam. Bakit magulo ang isip mo? Di ba kung tayo ay na kay Kristo na mayroon tayong kapayapaan? Peace. Ang peace ay kasama sa fruit of the Spirit. Peace, love, joy, patience, kindness, goodness. Ano pa yung iba? Self-control. Oh. So, ang kapayapaan ay kasama yan sa gift na ibinigay ni Panginoong Jesucristo nang tayo ay tumalikod na sa ating kasalanan, nang tayo ay kinikilala na natin ang kanyang lordship, ang gabay ng Holy Spirit, andoon ang kapayapaan. Bakit nawawala yung kapayapaan sa atin? Bakit nawawala yung galak sa mga puso natin? Sapagkat yung burden na mayroon tayo ay tayo pa rin ang umaarsa. Ang dami kong burden, ay ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang salita? Come to me, all of you who are heavy tired, heavy loaded, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Ayan ang sabi ni Panginoong Jesucristo. Come to me and I will give you rest. Kaya tayo nabibigatan sa ating mga sitwasyon dahil kinakaya natin, kaya ko to. At pag tayo mag-collapse, saka nasisihin pa natin ang Diyos. Hindi tayo sumunod Sabi niya, come to me, all of you are heavy loaded, and I will give you rest. So, ibigay natin sa Kanya lahat ng ating kabigatan. Lord, andito, kaya aking mga kailangan ng bayaran, financial, mga ganyan. Lord Jesus, tulungan mo po ako. Itong aking mga kailangan, ilista ko yan. Itong aking mga kailangan, ganito, ang date na ito, kailangan kong magbayad nito. Ang date na ito, kailangan kong magbayad nito. Ito, ganito, ganyan. Yan, nakalista yan lahat sa buong linggo. Yan. Holy Spirit, ito ang aming mga pangangailangan. Kulang pa kami ng ganyan. Pinagdadasal namin yan ni Tito Bryant. Lord, ito po yung aming petition sa inyo sa linggong ito. Ganito, ganyan. Hallelujah, Jesus. Pagkatapos nun, tulog na ako. 9:00 pa nga tulog na ako Maaga kasi ako natutulog na ngayon, mga ka-Team Jesus. Bahala na yung mga ibang bagay na hindi ko pa nagawa, no? I'm tired. My body said, you have to go to sleep. Kaya hindi ko pinipilit ngayon. Sa 2025, yan ang aking New Year's resolution. Hindi ko pipilitin ang aking katawan sa gabi. Pag ako'y pagod,
pagod, matulog. Kaya pagkatapos ng kainan, pagkatapos na kami nakapag-pray ni Tito Brian, pag sinabi na, antok na ako, matulog na ako, yes, matulog na ako, tulog. Kaya ako nagigising na ng maaga, minsan 4:30, yung aking alarm ay 5 o'clock, hindi na ako nang pa-alarm kasi mauna na ako nagising. At nagpo-post na ako, ganun-ganyan, o tinitingnan ko na yung mga dapat tingnan, o nag-oopisina na ako. Pupuri ako sa Diyos. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Para sa ganon, hindi tayo mukhang mga matatanda dahil stress na stress. Bakit tayo na-stress? Mayroon tayong Diyos na handang makinig sa atin. So ano ngayon, noong, di ba sabi ko sa inyo, nag-testify ako na, Lord, paano ba to? Marami kaming mga babayaran this week, Lord. Ganito. Sabi ng Diyos, don't worry, you got me. I got you. I got you. Sabi ng Diyos. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Ginawa ko, nag-billing ako, ganito, ganyan sa D&G. Bago ako pumasok sa Joy, okay, pinadala ko na yon. Ganito, ganyan. Yes, Lord. Sinulat ko yung aming mga kailangang bayaran ko to, Lord. Ganito, Lord. This week, Lord. Pinagdasal namin, ganyan. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Ngayon ay Biyernes. To God be the glory. Yung mga dapat naming bayarin sa buong linggo, the Lord already provided. Thank you, Jesus. At higit pa ang kanyang ibinigay na provision, higit pa. Mayroon pa doong naiwan para sa ganoon ay hindi ka man negative. Di ba? Hallelujah, Jesus. Ganon lang kasimple yun. Ganon lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon, mananatili tayong maganda, glowing, kahit walang filter. Kung bakit wala na itong filter, itong aking Facebook, aking cellphone? No filter available daw. Di okay. Kung walang filter, di ito naman ang mukha ko. To God be the glory. Kahit anong mukha ko, matanda na, ma-wrinkles. Thank you, Jesus. Ako'y buhay. At nagagamit mo pa rin ako. Kapakipakinabang sa iyong kaharian. To God be the glory. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Ang glow ng ating Panginoong Jesucristo ay lumalabas yan sa atin kapag ang ating mga puso ay tama sa kanyang harapan. Hindi tayo nagwuwuri. Hindi tayo nalulungkot. No? Hindi tayo nai-stress kasi ang dami nating mga bayarin. Give it all to the Lord. Let God be God. Ang gawin lang natin bawat araw, salamat sa Diyos, Lord. Alam kong ikaw ay magpo-provide po. Thank you, Jesus, sa mga gagamitin mong mga instrumento. Thank you, Lord Jesus. Give us the strength na para sa ganun makapagpatuloy kami sa pagtrabaho. No, makapagpapatuloy kami sa pagsilbi sa iyo sa araw na ito. At sa bawat gabi, praise God, nakaraos po sa buong araw na ito. Thank you, Lord Jesus. Kahit hindi man ako nakapag-post sa Facebook dahil wala na akong time. Pag ang cellphone kong isa ay nandun sa higaan, pagkatapos naming mag-pray ni Tito Brian, ganyan. Sabi ko, mag-post pa ako sa Facebook yung aking Bible study. Ito pinicturean ko nandun sa aking cellphone. Pero habang ako'y nagaganyan sa cellphone, nakatulog na. Ayan, nakatulog na, mga ka-Team Jesus. So, ganyan ang gawin. Ganon ang nangyayari sa buhay natin. Dahil sa ating mga trabaho, pagod tayo. But God is faithful at huwag natin siyang kalimutan. At tayo, gamitin natin ang ating mga buhay para sa kanyang kaharian. Kaya kung hindi nyo pa alam ang inyong katawagan, something is wrong with you as a Christian. Huwag tayong manatiling bata o babies. Yung mga babies, hindi man nila alam yan. Ang kanilang mga gagawin, basta iiyak lang sila kung sila ay nagugutom, kung sila ay basa, kung sila ay tumatai. Pero kung tayo ay mga matured Christians na, alam na natin ang dapat nating gawin. Alam na natin, mga ka-Team Jesus. So dapat ay hindi natin yun ipagwalang bahala, yung katawagan, yung conviction ng Holy Spirit sa iyo. No? Yung conviction ng Holy Spirit sa iyo. Oh, hallelujah. Yes, Father God.
Salamat, Lord. Salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan. No, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat na ikaw ay nangusap na naman sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at patawarin mo kami kung we ignore you, Holy Spirit, sa aming mga katawagan, sa iyong conviction na gawin namin ito dahil ito'y nararapat sa iyong harapan. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Salamat sa panibagong pagkakataon na mabago namin ang aming buhay at maituwid namin ayon sa iyong gabay, Banal na Espiritu. Nagawin namin ang mga bagay-bagay na kahit walang nakakita sa amin, kahit walang nagpupuri sa amin. Dahil ito ay para sa Diyos Ama. Gagawin namin ito with love, na as if we're doing it for the Lord. So, hindi namin kailangang purihin kami ng tao, kailangan malaman pa ng tao na tumulong kami sa aming kapwa, na ganito. We will do it secretly dahil yun ang sabi mo sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you sa iyong kabutihan, Father. Thank you, Jesus. Andito ang aming mga buhay, Lord. Reveal to us, reveal to those who are here. Panginoon, sa lahat ng mga makakarinig sa iyong live, kung ano ang kanilang katawagan. Ano man ang kanilang katawagan, let it happen, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Ano man ang kanilang katawagan, Panginoon, tulungan mo sila, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maging kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoon Diyos. Ang bawat isa ay mayroong katawagan. Kaya Lord, gamitin mo kami, ang aming mga buhay, na maging kapak-pakinabang sa iyong kaharian, Diyos Ama. Gabayan mo ang bawat isa. Ano man ang aming mga dasal, ano man ang aming mga pangangailangan, binibigay namin sa inyo. Ang aming mga kabigatan, sinusuko namin sa inyo. Dahil kami ay naniniwala na ikaw ang Diyos na buhay. Kami naniniwala na walang imposible sa iyo. Kami naniniwala na makapangyarihan ka, Diyos Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Woohoo! Alas 7 na. 7-8 na mga ka-Team Jesus. At the Lord willing, God willing, magkita-kita tayo bukas ng umaga, alas 10 ng umaga dyan sa inyo. Alas 8 ng gabi dito sa akin para tayo ay maglaro. Kaya ang gagawin ninyo, i-replay ninyo ang ating Bible study, i-replay para ma-familiarize ninyo mula sa January 1 hanggang sa January 11 para ma-familiarize ninyo ang salita ng ating Panginoong Jesus. Ha? I-replay. At kita-kita tayo, the Lord willing, kung maayos ang kanyang kalooban sa bukas ng umaga, mamayang gabi dito sa akin sa Houston, Texas. Hallelujah. Thank you, Jesus. To you be all the glory and honor. God bless everyone. Jesus loves us. Bye-bye.